Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Bahagyang humina ang northeast monsoon o amihan, ngunit nakakaapekto pa rin ito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, maging sa area din ng Central Luzon, dito rin sa Metro Manila at Calabarzon, at posible pa rin po yung isolated na mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot ng amihan. At may kita din natin dito sa ating satellite animation itong mga makakapal na kaulapan dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Ito po ay dala ng shear line at ng easterlies, kung saan ang shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ay nakakaapekto ngayon dito sa may silangan ng Southern Luzon at Visayas. Magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa area din ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Samantala, ang easterlies naman patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan. Posible po na paminsan ay mga malalakas na pag-ulan yung ating mararanasan dito sa rest of Eastern Visayas, maging sa Caraga, Davao Oriental at dito din sa area ng Palawan. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, posible pa rin yung mostly dito sa area ng Visayas at Mindanao. May mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan na dulot ng easterlies. Kaya naman pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And sa kasalukuyan, wala po tayong minomonitor pa rin na low pressure area or bagyo na maaari makaapekto dito sa ating bansa. Patuloy pa rin magiging maulap yung ating kalangitan. Mataas pa rin yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa area ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. Dulot po ito ng shear line. Kaya muli, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na yan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, dito din sa area ng Central Luzon at Metro Manila, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga isolated light rains pa rin na mararanasan na dulot ng amihan. And dito naman sa area ng Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi pa ng Bicol Region, may mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog po tayong mararanasan dulot ng shear line at ng easterlies. And for most areas or halos buong area po ng Bicol Region, pagsapit ng hapon, magiging mataas po yung possibility ng ating mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi pa din ng Eastern Visayas, mostly sa area ng Samar, Eastern Samar at Northern Samar, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan na dulot ng shear line. For the rest of Visayas naman, maging sa Caraga at Davao Oriental, posible pa din po yung paminsan makaranas tayo ng hanggang sa malalakas na pag-ulan na dulot ng easterlies. Kaya muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While for dito naman sa area ng Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at dito din sa nalalabing bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, tataas po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may Northern and Central Luzon, maging dito din sa may silangan ng Southern Luzon at Visayas, sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook, in the next 3 days, simula po yan sa Tuesday hanggang sa Thursday, nakita po natin yung mga prevailing weather systems natin ay mananatiling easterlies at amihan. Though yung amihan po natin nananatiling medyo mahina pa rin, but nakaka-apekto pa rin ito sa area ng Northern and Central Luzon. While yung shear line po natin, possible na offshore siya or hindi siya maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit monitoring pa rin po tayo. So ina-expect po natin dito sa Metro Manila, simula December
December 30 hanggang January 1 ng bagong taon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Though pagsapit po ng hapon at gabi dito by December 31 and January 1, magiging mataas po yung possibility ng mga biglaang light to moderate rains. Kaya naman po kapag tayo ay lalabas, huwag po nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. While dito naman sa area ng Baguio City, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga light rains pa rin na mararanasan na dulot ng amihan. And dito po sa area ng Legazpi City by Tuesday and Wednesday, mataas pa rin po yung possibility ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagulog at dulot po ito ng easterly. So again, sa mga kababayan po natin dyan, pag-iingat pa rin sa possibility ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And by Thursday naman, less na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, but possible pa rin yung mga short duration po ng mga thunderstorm o yung mga thunderstorms po natin. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 14 to 23 degrees Celsius, while sa Legazpi naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Iloilo City, nakikita natin patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Posible yung mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Iloilo naman ay 24 to 31 degrees Celsius. While sa area ng Tacloban City, mostly sa area ng Eastern Visayas by December 30, mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan natin. Ngunit by December 31 and January 1 ay mababawasan na po yung mga pag-ulan nito, but possible pa din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Tacloban City ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa area ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, patuloy din po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan, but expect po natin pagsapit ng hapon at gabi ay tumataas po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And during severe thunderstorms po, posible pa rin tayo makaranas ng mga katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na pag-ulan. Kaya naman pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 23 to 31 and sa Zamboanga City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset po natin ay mamayang 5:36 ng hapon at ang sunrise natin ay 6:20 a.m.